May mga uri talaga ng ibon na hindi natin aakalaing totoo dahil sa sobrang ganda o sobrang kakaiba nito na para bang sa palabas lang natin makikita. May mga ibon naman na may nakakakilabot na huni o tunog. Ang likha ng kalikasan ay sadyang mga masterpiece at minsan tayong mga tao, akala natin alam na natin ang lahat tungkol sa kanila. Kaya naman sa video na ito, madidiscover natin ang ilan sa mga ibon na sobrang nakakabilib na halos karamihan sa atin ay walang chance na makita ang mga ito sa tunay na buhay. Kaya naman kung nais mong makita ang mga ibon na ito kahit nasa screen lang ng cellphone mo, i-click mo na ang like dahil +1 din yan. Ang king vulture ay walang duda na hari ng mga buwitre. Bukod sa naiiba nitong itsura sa mga normal na vulture, sinasabi na galing ang pangalan nito sa Mayan legend na ang ibong ito raw ay isang hari na nagsisilbing mensahero sa pagitan ng mga tao at ng mga Diyos. Ang mukha ng king vulture ay punong-puno ng bright colors. Halos wala itong balahibo sa ulo. Pero ang balat nito ay may halo-halong kulay ng yellow, orange, red at purple. Makikita lamang ang mga buwitring ito sa mga lowland forest, lalong-lalo na sa mga lugar gaya ng Venezuela, Ecuador, Colombia, Uruguay at Belize. Mga bansa sa Central at South America lamang. Mahilig sila sa humid na environment, malayo sa mga tao at sagana sa mga prey na lugar. Meron silang 6 na talampakang wingspan at ang tuka nila ay sobrang lakas na kaya nilang butasin ang matitigas na bahagi ng katawan ng mga carcass o patay ng mga hayop na hindi basta-basta nagagawa ng ibang uri ng vulture. Akalain mo, pati sa mundo ng mga ibon, may secretary. Ang secretary bird ay may kakaibang postura, mahaba ang binti at merong kulay itim na buhok sa likod ng ulo nito na para bang krona. May taas ito na 4 na talampakan at ang wingspan naman nito ay nasa 7. Pero ang kakaiba sa ibon na ito ay ang estilo nila sa panghuhuli ng pagkain. Hindi kagaya ng ibang ibon na nagdadive papunta sa prey nito. Ang secretary bird ay naglalakad lang sa damuhan. Kapag dumating ang pagkain, gagamitin nito ang kanyang mahabang binti para paulit-ulit na tapakan ang kanyang prey. Ang sipa ng ibon na ito ay sobrang bilis at sobrang lakas na kahit makamandag na ahas pinapatos nila. Tama, base sa video, paborito ng mga ibon na ito ang mga ahas at isa sila sa mga malulupit na snake hunter ng savannah. Ang kakapo ay isang uri ng parrot. Tama, mukha silang kwago kung titignan, pero uri sila ng mga parrot. Hindi rin madalas lumilipad ang mga ibon na ito. Mas malaki kung ikukumpara sa mga karaniwang parrot. May sukat na nasa 2 talampakan at may timbang ito na 9 pounds. Ang balahibo nito ay malambot, kulay berde at merong mga itim na dots, perpekto pang camouflage sa berdeng gubat ng New Zealand. Ang mga ibong ito ay nocturnal, naglalakad lang sa gubat at hindi sila halos nakikitang lumilipad, sayang ang pakpak. Ang boses ng lalaking kakapo ay isang malalim na bass na kayang umabot sa hanggang 3 milya ang layo. Problema lang sa mga ibon na ito ay mabagal sila, mabilis mahuli at sa panahon ngayon ng mga kakapo ay isa sa mga pinakamadalang na ibon sa buong mundo. At bawat isa sa mga ibong ito ay may pangalan na sa mga siyentipiko. Tama, isa sila sa mga critically endangered na ibon na dapat alagaan. Ang Hoatzin ay isang ibon na talagang kakaibang itsura, ni hindi mo mawari kung saan kinuha ng ebolusyon ang itsura nito. Papula ang mata, spiky na dibdib, mahabang buntot at kakaibang amoy. Minsan tinatawag ang ibon na ito na stink bird o flying cow dahil ang digestion ng ibon na ito ay parang sa mga baka. Ang mga ibon na ito ay kumakain ng dahon tapos gumagamit sila ng foregut fermentation na katulad sa mga baka. Dahilan kung bakit merong kakaibang amoy ang mga ibong ito. Pero ang pinakakakaiba sa mga ibong ito ay meron silang mga kuko o claws sa kanilang pakpak na mas kitang-kita kapag baby pa lang sila. Ginagamit nila ito para umakyat sa puno kapag sila ay nahulog. Literal na parang meron silang kamay na nakatago sa pakpak. Parang isang katangian na makikita mo lamang sa mga dinosaur. Ang bearded vulture ay sa mga bone specialist sa mundo ng mga ibon. Hindi tulad ng ibang scavenger na ibon, ang mga vulture na ito ay walang masyadong interest sa karne. Nasa 70 hanggang 90% ng diet nila ay binubuo ng mga buto. Tama, hindi lang aso ang kumakain ng buto. Meron silang diskarte para durugin ang buto. Dadalhin nila ito sa himpapawid na may taas lang naman na 200 feet.
tapos ibabagsak nila ito sa matigas na bato. Napaka-precise ng pagpapatama nila dito at yan ay isa sa mga kakaiba nilang katangian. Ang wingspan ng ibon na ito ay aabot sa 9 feet. May kulay pula na balahibo sa pakpak at eleganteng buntot. Makikita naman ang mga ibong ito sa kabundukan ng Europe at ng Asia para silang mga guardian ng himpapawid kapag sila ay lumilipad. Sa buong mundo ng mga ibon, ang kiwi ay tila ba isa sa mga misteryo. I mean, tignan mo naman, bilog ang katawan, buhaghag na feathers na mukhang balahibo, mahaba na tuka, pero manipis, may haba na 4 na pulgada. Pero ang kakaiba sa ibon na ito ay ang butas nila sa ilong, nasa dulo ng tuka. Dahilan kung bakit naaamoy nila ang mga uod o bulate habang ginagamit nila ang tuka sa paghuhukay ng lupa. Ang ibong ito ay nocturnal na matatagpuan sa kagubatan ng New Zealand. Ang ibon na ito ay naglalakad din, hindi sila nakakalipad. Sobrang liit ng pakpak nila na halos hindi mo na mapapansin. Isa sa mga katangian nila ay ang itlog ng babaeng kiwi. Sobrang laki nito, naaabot sa 20% ng buong katawan ng ibon. Kakaiba, tahimik lang na ibon at tunay na unique na likha ng kalikasan. Ang horned guan ay parang ibon na may lahing rhino. Tama, meron silang parang sungay sa ulo. Ang sungay na ito hindi talaga sungay, kundi mas kilala ito sa tawag na casque. Dahil sa sungay na ito, mabilis na makilala ang mga horned guan. Kulay dark o itim ang mga ibong ito na may kulay puti sa dibdib at tiyan. Nakatira ang mga ibon na ito sa kagubatan ng Mexico at Guatemala at isa din sila sa mga pinaka-rare na uri ng ibon. Ang diet ng mga ibong ito ay halos dahon lang at prutas, kaya naman parang herbivores din ang mga ibong ito. Kalimutan mo na ang mga kalapati sa inyo. Ang Nicobar Pigeon ay ang pinakakaiba sa lahat. Ang kulay pa lang ng mga ibong ito ay kamangha-mangha na. Medyo metallic kaya kumikinang ito kapag nakita mo. Parang pinagsamang kulay ng green, copper, emerald at purple. Mahaba ang balahibo nila sa leeg at syempre kumikinang ito. May maikli silang buntot na kulay puti naman. Ang mga ibong ito ay matatagpuan sa mga isla ng Indian Ocean at mas gusto nilang manirahan sa mga bakawan o mangrove forest. Meron silang haba na 16 inches lamang pero mukha silang mga malalaking ibon lalo na kapag nakabuka ang kanilang mga balahibo. Isa namang interesanteng kaalaman, ang ibon na ito ay ang pinakamalapit daw na kamag-anak ng dodo na isang extinct na ibon. Ang layo ng itsura pero yan talaga ang lumalabas sa pag-aaral. Ang Abyssinian ground hornbill ay isang uri ng terrestrial bird. Ibig sabihin mas madalas sila sa lupa kaysa sa himpapawid. Para itong mga siga ng savanna. 40 inches ang taas at mahaba ang mga binti. Mahaba din ang tuka ng mga ibong ito. At parang meron silang palong pero bahagi ito ng tuka. Pero ang nakakamangha sa ibong ito ay ang kakaiba nilang kulay bright blue na may konting pula sa bandang leeg at mukha nito. Ang mga ibong ito ay madalas na naglalakad sa lupa upang suyurin at maghanap ng pagkain dito, gaya ng ahas, insekto, mga lizard at mga maliliit na mammals. Ang tunog nila ay maaabot ng 2 milya ang layo at mayroon ding kakaibang kultura ang mga ibong ito. Isa dito ay ang mga batang ibon sa grupo ay tumutulong sa mga magulang na ibon para palakihin ang mga bagong silang nila. Ang isa pa ay madalas na oobserbahan ng mga ibong ito na ang mga mag-partner ay palaging kumakanta ng sabay o nagdu-duet. Sad ka pa. Matatagpuan ang ibong ito sa North Central Africa mula Senegal at Guinea hanggang sa dulo ng bansang Ethiopia. Ayon sa African folklore, ang mga ibong ito ay ang mga guardians ng savanna. Ang African jacana ay tinatawag ding ang mga ibon na naglalakad sa tubig. Ang sikreto ng mga ibong ito ay ang kanyang mahabang paa na ginagamit itong pantapak sa mga lumulutang na lilipads o mga dahon ng mga water lily. Tama, hindi talaga sila lumalakad sa tubig kundi kaya nilang tumungtong nang mabilisan sa mga dahon na lumulutang dito. Ang ibong ito ay nasa 9 hanggang 10 pulgada lamang na may kulay itim na ulo at kulay asul naman ang tuka. Ang kakaiba pa sa mga ibong ito ay ang sistema ng buhay nila. Mas malaki ng kaunti ang mga babae at maaari itong magkaroon ng mas maraming partner ng sabay-sabay. Ang mga lalaki naman ay naiiwan upang mag-alaga ng mga anak nila, nagbabantay ng pugad at pati paglilimlim sa itlog kanila. Parang hindi tama to. Ang malapit sa mga lalaking ibon na ito ay kaya nilang dalahin ang mga anak nila sa ilalim ng pakpak nila habang sila ay tumatakbo sa tubig. Nagmumukha tuloy marami ang paa nila.
Ang buntot ng mga ibong ito ay talagang kakaiba. Ang lalaking ribbon-tailed Astrapia ay mayroong dalawang puting buntot na umaabot ng nasa 3 talampakan. Mas mahaba pa kung ikukumpara sa katawan nito. Kitang-kita ang mga ibong ito sa gubat at imposible na hindi mo ito mapapansin. Kulay itim ang mga ibon na ito na may metallic green sa bandang leeg nito. Matatagpuan ang mga ibong ito sa bundok ng New Guinea at isa sila sa mga nagbibigay ng unique na view sa gubat nito. Sa loob ng mahabang panahon, inakala ng mga siyentipiko na wala na ang mga takahe. Tapos taong 1948, muli itong nadiskubre sa kabundukan ng New Zealand. Natuwa naman ang mga mananaliksik nang makita muli nila ang mga malalaking ibon na ito na may sukat na aabot sa 25 inches. Kulay asul ang katawan nito na may malaking kulay pula na tuka. Ang takahe ay parang mga ostrich, hindi sila lumilipad pero ang binti nila ay malalakas. Perpekto para maglakad-lakad sa mga kabundukan. Ang takahe ay herbivores, mga damo ang kinakain nila, pati na mga sanga at ugat nito. Sa panahon ngayon, isa ito sa mga pinaka-rare na ibon sa buong mundo. Bawat isa sa mga ito ay protektado ng mga eksperto, kaya kung nais mong mag-alaga nito, hanggang pangarap na lang yan. Muntik na silang mabura sa mundo dahil sa mga maangaso, kaya naman nang muli silang madiskubre, talagang pinagbabawal na ang panguhuli sa kanila. Ang kagu ay isa sa mga kakaibang ibon ng New Caledonia. Gray blue ang balahibo, mahabang binti at kakaibang tindig, pati na ang dibdib. Kapag nakita mo sa gabi, para silang maliliit na multo ng kagubatan. Meron silang haba na 22 inches. Sila ay parang mga flightless bird na rin dahil napakabihira nilang lumipad. Mas gusto nilang maglakad-lakad sa damuhan at sahig ng kagubatan. Insekto at mga bulate ang kinakain ng mga ibong ito. At kapag sila ay nangamba o natreten, binubukan nila ang kanilang pakpak at balahibo na para bang lalaban talaga. May kakaiba ding katangian ng mga ibong ito. Ang kanilang ilong ay nagsasara para hindi ito pasukan ng buhangin habang naghahanap ng pagkain. Tama, ang mga penguin ay uri din ng ibon. Ang mga rockhopper penguin ay parang mga rockstar sa mundo nila. Meron silang taas na 22 inch at meron silang kilay na kulay dilaw. Humahaba ang kilay nila na para bang isa ito sa kanilang pangporma. Matatagpuan sila sa karagatan ng South Atlantic na kung saan ang mga alon dito ay talagang humahampas sa mga batuhan. Dito naman nila nakuha ang kanilang pangalan dahil imbis na maglakad, ang mga penguin na ito ay tumatalon-talon o naghahop sa mga batuhan. Kaya naman tinawag silang rockhopper. Sa ilalim ng tubig, umaabot ang bilis ng mga penguin na ito sa paglangoy ng hanggang 15 miles kada oras. Para silang mga maliliit na torpedo habang nanguhuli sila ng mga maliliit na isda at mga krills. Hindi imo, kundi imu. Ang ibong ito ay ang pangalawang pinakamalaking ibon sa mundo sa panahon ngayon. Sunod lang sa mga ostrich. May taas sila na 6 na talampakan at may malalakas at mahahabang binti dahilan kung bakit kaya nilang umabot sa bilis na 30 miles per hour. Ang feather nila ay kulay gray at brown na para bang malalagas na. Mas mukha pa itong fur o balahibo. Dahilan nito ay para maging proteksyon sa init ng bansang Australia. Ang mga emu ay hindi rin lumilipad pero kaya nilang tumakbo at mag-travel na para bang lumipad din. Sobrang bilis at sobrang layo nang naaabot ng mga ibong ito kapag sila ay naghahanap ng pagkain o tubig. Isang interesanteng kaalaman sa kanila, matapos mangitlog ng mga babaeng emu, may iwan ng lalaki sa pugod sa loob ng halos 2 buwan nang halos hindi kumakain at hindi gumagalaw. Buti na lang, hindi ako naging emu. At siya ng mga kakaibang ibon sa ating mundo na dapat mong makita. Hanggang sa susunod na lang, kung nakalimutan mo mag-like, may oras ka pa at palaging tatandaan na ikaw ay mahalaga. Kita-kits!